Michelle Lor Banaag. Good afternoon Hello sa'yo. po, sir. Good afternoon. Umatras ka na raw doon sa hamon mo kahapon na ikaw ay magpapa-drug test through the hair. Opo, sir. Kasi po pinagalitan po ako ng tita ko kahapon pagkatapos po ng interview. Pinagalitan ka ng tita mo? Ba't ka pinagalitan ng tita mo? Sabi po kasi nila, may binat pa daw po ako tapos wag daw po muna ipagalaw yung buhok. Ah, ganon. Opo. Michelle. Mukhang sinunog mong sarili mo sa akin. Mabibinat ka? Eh, ang gagawin naman sa buhok na sandali lang, yung gagawin sa 70 strands up to 100 strands of hair na yon, hindi bubunutin, bagkus yun ay guguntingin lang. Sinabi na sa iyo ng staff kahapon pa lamang, di ba? Opo, sir. Paano ka mabibinat doon? Hindi naman hilain yung mga buhok mo, kundi gugupitin lang. 100 lang ng buhok, parang nagpagupit ka lang. Makinig ka muna, Michelle. Teka muna. Kahapon, kung matatandaan mo, okay na sana. May isang netizen nagtanong kung ipagpapatuloy pa yung drug test at saka yung urine test dahil nagkaaregluhan na kayo ni Tekla. Sabi ko, hindi na kasi nagkaayos na eh. Ang nangyari, naghamon ka. Sinabi mo sa amin, hindi, gusto ko magpa hair follicles drug test to prove to them na inosente ako, blah 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 blah. Ikaw naghamon. Remember, sabi ko you don't have to, pero sige, pagbibigyan kita. Kaya nga, kung matatandaan mo, pagkatapos noon, marinig ko na naghamon ka at magpapadrug test ka using the hair. Sabi ko, aba, matapang to, mukhang talagang nagsasabi ito ng totoo. Nag-offer ako ng mga tulong. Remember, pustiso, bayad sa rent, 4 months advance, groceries, etc. Now, umaatras ka. Sabi po kasi ni tita, pero sir, kung hindi naman po talaga maano yung health ko dun, willing pa rin po ako. Hindi na. Suggestion po ng tita ko, wala rin po kasi akong alam sa mga ganun eh. No, Michelle, hindi na. Hindi mo lang sinurog yung sarili mo sa akin, kundi ang ginawa mo, nag-dive ka sa isang dagat na umaapoy. Very clear na sa akin, this is now an indication to me na meron ka talagang tinatago. You're lying. Kasi alam mo, kapag sa'yo rin, kaya mong iwasan. Dito kasi up to 90 days, malalaman kung gumagamit ka pa rin o hindi. Ikaw ang naghamon. Opo, sir. Now, yung palusot mo, sabi ng auntie mo o tita mo na mabibinat ka, that's bull. Alam mo yun, na bull yun. Now, gagamitin mo sa akin. Hindi ako doktor, pero I know for a fact na walang kinalaman sa ikaw ay mabibinat kapag ikaw ay ginupitan ng buhok at ikaw ay nanganak 4 months ago. Opo, hindi ko rin po alam kasi wala rin po akong idea dun, sir eh. Then, wag ka na Pero kung magmamangan. hindi naman po talaga makaka-affect, sige po, sir. Hindi na. Tuloy po natin. Hindi na. Diba? Now, nagisa ka sa sarili mong mantika. Diba? So, Michelle, nising kunduling, wala akong ibibigay na tulong sa'yo. At yung mga bata, mga pamangkin mo, partida to, patatanggal ko sa kustodiya mo. Tatawagan ko yung DSWD para i-assess. Eventually, matatanggal yan sa'yo. Yung sa anak mo, ipatatanggal ko rin. No? No? Kahit na umiyak ka ng dugo, wala na akong pakialam kasi huli ka na. Hindi na. Hindi mo na ako mandala sa iyakan. Yun lang ang naging susi. Nabuksan yung mga tinatago mong kalokohan. Ngayon, pati anak mo mawawala sa iyo dahil ipatatransfer ko yan kay Tekla. Sapagkat nakikita ko mukhang hindi ka karapat-dapat mag-alaga ng bata sapagkat gumagamit ka pa rin. Why? Dahil takot ka magpa-drug test. Meaning, you're still using. No, ayoko makausap yung mataba mong kapatid. Wala siyang pakialam dito. Ito si Shari. Hindi. Pati yung kapatid mo, mami, ipapaatukhan ko pa yung kapatid mo. Siguro lahat kayo dyan, magkakapatid, sama-sama, nag-good time. No. Ipatuloy mo na lang yung Ipatuloy. Hindi na. Nadulas na kayo. Hindi na.